dear beloved, Boss Mike Cervera. Si Pakanan ho, oo, ay isa, hindi ko kilala ito, kaya lang natutuwa ako habang, alam nyo, bago po tayo babanat, bago tayo babanat ng isang tao o isang politiko o isang kung sino man, abay mag-research muna natin, alamin muna natin, mahirap naman yung tira ng tira lang, pero eto, tignan nyo, eto pakita ko sa inyo, yan. Ayan mga kababayan, eto ho, Most Outstanding Regional Office 2024, DPWH Mimaropa, sa pamumuno ni, Regional Director Gerald Pakanan. Putik na yung mga kababayan eh. Yun naman pala eh. Ha? Panoorin nyo. Grabe mga kababayan, proof of excellence. Technical operations, planning, financial management, procurement, stakeholder engagement na hindi ho kaya nung si Henry Alcantarang district engineer diyan sa Bulacan na nagnakaw lang daw. Sabi na. Tingnan nyo naman yung mga plake. Dito tayo manguna laban sa 16 na iba pang rehiyon. Grabe, no? Siya ho yung number 1 eh. Ito ho siguro mga kababayan, ang sinasabi ni Benz Dizon na hanapin itong mga matitinong ito. Na dapat ito mga kababayan, pinupuri, pinapalakpakan. Deserve nila yan. At baka sabihin nyo, walang ebidensya. Ay, meron ho mga kababayan. Yung pong mga natapos. Yan, yung kanyang opisina po ang most outstanding. Eto na mga kababayan ko. Alam nyo ho ba na sa Mimaropa, sa kanyang kinasasakupan, ay wala ho. Wala hong ghost project. Alam nyo, ang katangi-tangi na lugar kung saan punong-puno ng mga proyekto, yung pong kanyang mga nasasakupan. Tingnan nyo ho mga kababayan. Ano ang una? Eto mga kababayan. Sada, mas maayos na Ayan mga kababayan, tingnan nyo. Pakinggan ho ninyo at panoorin ito. Ito po ay mga proyekto sa nasasakupan ni Gerald Pakanan. kinabukasan sa bagong 405.5 metrong road project ng DPWH sa Bergy, Santa Rita, Calapan City. Mas napapadali na ang biyahe ng mga residente at lokal na magsasaka patungo sa pangunahing daan. Bunga nito ang mas mabilis na transportasyon, mas ligtas na biyahe, at mas aktibong kalakalan para sa buong komunidad. Isa na namang matibay na patutuo sa mahusay na trabaho ng DPWH Mimaropa sa ilalim ni R.D. Gerald Pakanan. Yan, kita nyo mga kababayan tingnan nyo, sino sa ilalim ni R.D. Gerald Pakanan. Eto pa mga kababayan, hindi lang huya, marami. Isang hakbang tungo sa mas maunlad na Oriental Mindoro. At hindi bako-bako mga kababayan. Kung inyo mararanasan, kung kayo mga taga-probinsya, yung pong mga kalsada na dumaan sa mga kabukiran, tingnan nyo ho. Abay, grabe ang bako-bako. Abay, dyan lang ho sa Pangasinan eh. Dyan lang ho sa malapit sa bayan ni Conrado Estrella. Jojo Chavez! Sabihin mo kay Conrado. Ay nako alamin niya kamo, yung shortcut dyan sa may Mungkada. Ang daan mo, ang lusot mo dyan sa may Alcala. Nako, walang ya. Yung mga kalsada dyan sa bagay hindi niya naman panahon, baka gusto niya lang silipin. Minsan ho, nanadaan ako kasi nga matraffic. Dyan po sa may Carmen, kokonekta sa San Manuel at hanggang dire-diretso ng Alcala. Mga kababayan ko, bako-bako doon, sobra traffic. Kaya ang ginawa ko, nag-shortcut ako sa Kabukiran. Nakipagsapalaran ako para aking matignan. Yung mga kalsada daw na ginawa nung panahon ni Digong, walang ya.
Wala pang isang buwan, durug-durug na yan. Aminin nyo, mga taga, yung mga taga Mungkada, yung mga taga Rosales, alam nyo yan, yung mga loobang kalsada, bagong-bagong gawa, mga sira-sira agad nung panahon ni Digong. Buti pa to, kay Pakanan, dito na lang tayo, sa kanan, wag nang kakaliwa, tuloy. Ayan, tingnan nyo, ang ganda. Hoy, wag ka maingay. Eto pa. Calapan City sagot sa kulang na silid-aralan. Kita nyo? Upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan dahil sa dumaraming mag-aaral, itinayo ng DPWH Mimaropa sa ilalim ni RD Gerald Pakanan ng isang trades palapag na gusali na may 6 na. Silid-aralan sa Calapan Central School, Ibaba West. Sana ganito na lang lahat yung mga empleyado at kawani ng DPWH, may matinuho eh. May matino. Calapan City, bahagi ito ng pagtutulungan para sa layunin ng administrasyong Marcos na magbigay ng ligtas at maayos na pasilidad para sa dekalidad na edukasyon ng kabataang Pilipino. Kita nyo, mga kababayan, maaayos ho yung mga proyekto sa lugar niya na nasasakupan niya. Walang ghost project, mga kababayan. Tanging yun lang, yung binabanat nung gobernador na isa ring gahaman, itong gobernador nyo dyan, gahaman! Kaya ho, mga kababayan, etong matino ay nadadamay sa kalokohan nila eh. Eto pa, pasok. Nagpapasalamat at nagkaroon po ng flood control malapit po dito sa amin sapagkat hindi na po kami nangangamba sa aming kaligtasan tuwing aapaw po ang ilog. Yan, Nagpapasalamat po. Maayos ho yung gawa, di po ba? Hindi ho korap, mga kababayan. Di ba? Walang korap project dito. Sa ilalim ng pamumuno ni Gerald Pakanan, dapat nga ito, mga kababayan, ito yung ipalit sa, na maging kanang kamay ni Benz Dizon eh. Sa totoo lang, pwede ho ito eh. Kami sa DPWH, sila po ang naging daan para po maisakatuparan itong kahilingan po namin flood control. Kita nyo, mga kababayan, tinutugunan. Yan ang pasabog. Sana magpasabog ng magagandang proyekto. Hindi ho yung minsan, mga kababayan, so proud of you, Mindoronian. Dapat lang. Di ba? Ang pasabog ng mga walang yang mga ibang mga taga-DPWH, lalong-lalo na mga kababayan yung mga, yung mga niluklok ni Mark Villar, na isa ring makapal ang muka. Yung mga niluklok, kita nyo yung guilty na hayop na yabang pa. Mga kababayan ko, nagnakaw na, mayabang pa. Ninakaw na, pinagyayabang pa. Siya ka nakakita ng ganon. Etong si Pakanan, kita nyo, napakatahimik lang na tao, trabaho lang ng trabaho. Tingnan nyo naman yung mga tao. Sabi, yung flood control, mga kababayan, ang linis, Mga kababayan, ganyan sana. Yung ginawa sa Bulacan, ano kaya? Yung gawa ng mga Diskaya, ano kaya? Yung gawa ng, ng pamilya ni Bongo, ano kaya? Yung CLTG, builders na nakapangalan sa kanya, na naglilinis-linisan, yung kamukha ni Jack Ma. Tingnan nyo, mga kababayan, lakihan mo, Boss Mike. Bakit kasi maliit? Eto na, lakihan natin, yan. Ayan, ang linis, mga kababayan, Ang ganda ng flood control nila. Sana lang, ganito yung ginawa sa Bulacan. Hindi yung sabit-sabit, mga kababayan. Di ba? Hindi yung sabit-sabit. Ang galing eh. Grabe, tibay. Tignan nyo naman, mga kababayan, ang pagkakagawa. Ulangwan Bridge Repair Works along Puerto Princesa North Road, Puerto Princesa City, Palawan. Grabe, no? Sila din ng tulay, medyo na-repair nila, napintura ng bago, yung bakal. Salamat sa DPWH na kita nyo, mga kababayan, yung mga tao nagpapasalamat sa DPWH eh. inayos nila yung tulay, naging matibay na naman, tapos na yung pag-repair, okay na, hindi nakabado yung mga dumadaan. Kita nyo? Abay, iniisip yung kaligtasan, mga kababayan, ng mga kababayan natin dyan sa, saan?
sa may Memaropa. Kita nyo mga kababayan ko, ang linis ano? Ang galing eh. Dapat ganito man lang sa Bulacan eh. Ang Bulacan ngayon tubig na iyong ang tatak ni Villanueva. Wala stick mga kababayan. Ewan ko ba dyan kay Villanueva, todo tanggi pa eh. Pulidong pulido ha, pagkakagawa. Syempre! Oo, pakanan yan, hindi yan pakaliwa. Yung pakanan, sa tamang daan. Yung pakaliwa, nako mga kababayan, yaan yung daan patungo sa mga magnanakaw. Alam nyo na. Kaya ano pang dapat na kailangang tahakin sa pakanan tayo. Doon tayo sa pakanan. Huwag doon sa pakaliwa. Baka mamaya yung mga yan mapunta sa mga kung saan-saan. Yung mga kumakaliwa, kaliwa din sa may Victoria Court. Kaliwa din sa Anito Inn. Kaliwa din sa Wise Inn Hotel. Tignan. Sa pakanan, mga kababayan, diretso sa misis niya yan. Parang ako yan. Hindi kumakaliwa. Laging pakanan. Diretso sa bahay. Diretso kay misis. Diretso sa asawa. Diretso sa mga anak. Yan ang matitino. Sa pakanan. Ganon. Kayo talaga, Di ba? Pero in fairness, no, ang ganda talaga ng proyekto na to ni Pakanan, no. Ayan, ganda, linis, Sana all. Eto pa mga kababayan, baka akala nyo, nakakailan na ba tayo? 3 pa lang yan. Eto pa! Naisinmitain ni Romblon District Engineer Elena Rostilan kay former IDJ Ralph Paranan ang Libetad Flood Control Structures Audyong ang Romblon ay 100% complete na. Muna natiling nakatuon ang Romblon District Engineering Office sa pagbubuo ng Climate Resilient Community. Kita nyo mga kababayan ko, maayos yung pagkakagawa ng flood control nila dyan, ano? Yan, mga kababayan, eto pa, hindi lang po yan, Dang bahay na sarot ng limang sityo sa Barangay Masiga, Marinduque, ang may ginabang sa itinayong flood control structure sa lugar. Sa report ni District Engineer Richard Emanuel, kita nyo, hindi nagbubukbok tulad ng flood control sa Bulacan, ano? Regrario kay former RD Gerald Paranan. Nako! Sakop ng proyektong ito ang 135 linear meter flood control structure with G-Texal tube at 9 na metrong sheet pile para mas maprotektahan ito sa malakas na ulan Kita at nyo? pag-apaw ng Dibtangin River ang mga lokal sa Barangay Masiga. Kita nyo mga kababayan, ganda, no? Yan ho, mga kababayan eh. Yung bang hindi naman naaalis ho talaga yung yung mga kupitan. Pero mga kababayan, sana unahin muna yung proyekto bago kayo gumanyang-ganyan. Tingnan nyo, napapansin tuloy yung may mga maayos na gawa sa mga hinayupak ang gawa. Na pag kukumpare, yung po, ngayong panahon, na pagkukumpara yung may mga maayos na gawa at yung mga walang hiya gumawa, di ba? Yung mga baboy gumawa at yung makatao, yung paggawa. Ganun ho eh. Di ba, Leonora Brown? Hahambing. Di ba ba? Share talaga. Pakanan ka lang. Pakanan lang ako. Hindi pwede kong kumaliwa. Di ba? Yan. Tuloy. Kita nyo, ang laki-laki, ang dami palang ginawa dyan. Diba? Yan, mga kababayan ko. Ano pa? Meron pa ba? Kaya nga sabi nito nga, si Bunuan, mga kababayan, ito, Problem kasi, it's actually the barangay that Bunuan, nilinaw na walang ghost project sa Oriental Mindoro, kung saan mga kababayan nasasakupan mismo ni Gerald Pakanan. Galing na mismo yan kay Bunuan. Ulitin ko lang, kung may mga salbahing mga taga DPWH, meron namang pakanan na matino talaga. May pakanan na matino? Hindi kumakaliwa. Tuloy. they're talking about, the barangay captain that they're talking about. Now I had been given the report. Yung pong sinasabing na post projects inauhan ho, hindi ho totoo yan. Kita nyo, si Bunuan na mismo nagsabi, hindi totoo yan. Walang ghost project. Ang nangyayari ho kasi mga kababayan, ito
Ito hong isang gunggong, ano, ito, oh. Ito, yan. Ha? Hindi yan, Boss Mike. Nasaan na yun? Wala. Ito, to. Hindi yan. Tanggalin muna natin yung iba mga kababayan, ha. At meron tayong tatalakayin din kung bakit itong sipakanan ngayon ay nadadamay. Kasi mga kababayan, yung pong mga hinayupak, mga hinayupak ba na mga, yan ito. Or desilting. Ayan, etong dalawa na ito na mga nag-aaway, nadadamay yung matino, nakawani ng DPWH na dapat na pinupuri, dapat nandiyan dyan kasi nagtatrabaho na maayos dahil sa mga politikong inang-inang ito, mga kababayan ko. Yan, nadadamay ang isang taong matino. Tingnan nyo, away kayo, sige. Ilog ay dapat na yung dredging or desilting ng ilog ay dapat na bahagi lang yan ng isang flood control program. Pero kung yung dredging ay gagawin para minahin ang buhangin sa dagat, laro yung sa dalampasigan, ibang usapan na yun. At dapat tingnan dyan ang mga maaaring maging epekto nito sa kalikasan. Base sa ating narinig, napanood, doon sa nangyari sa isang lugar dyan sa bayan ng Gloria, na gumuho yung dalampasigan, yung shoreline. Ayun na nga mga kababayan. Ito hong nasa ibaba, ito hong nagre-reklamo, kung inyo maalala, na nag-pa-interview sa ABS-CBN, itong gobernador nilang gunggong na to, kung hindi ba namang gunggong to mga kababayan nagdi-dredging ka? Tapos, anong expect mo? Guguho yung dalampasigan. Ito yung nasa baba, itong puti na yung buhok. Ano po? Gunggong yan. Biruin ninyo mga kababayan nagdi-dredging sa ilalim ng ilog, dagat malapit sa dalampasigan. Kukunin yung mga buhangin. Anong tendency nun mga kababayan ko? Siyempre yung dalampasigan guguho. O ano yung nasa dalampasigan? Nandoon po yung flood control na ngayon ginawang issue netong matandang gobernador nila dyan sa may Mindoro. Ngayon mga kababayan, sinisisi yung DPWH na sipakanan. Kung hindi ba namang gunggong, siya pala may kasalanan, nung una naniniwala pa ako na grabe naman. Ganun lang. Ginamit pa yung isang bakal lang daw. Naalala niyo po ba yon? Isang bakal lang daw, isang bakal. Yung nakita niya, gunggong talaga. Alam nyo, may pamaraan ng pagsisemento. May mga matitibay na pamaraan na kahit hindi ka gumamit ng mga bakal. Iba-iba yan. I-search nyo. Nililin lang yung tao. Makagawa lang ng kwento. Di bali nang masira yung mga matitinong tao. Basta mailusot niya lang, maging bida lang itong gunggong na gobernador nyo. Yan po mga kababayan nakakagigil lang nadadamay yung mga taong matitino dahil sa mga pagdidredging nyo. Ayan na mismo. Itong, sino ba to? Si Kong Arnan ang nagsasabi. Tingnan nyo. Coastal area. Alsin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Ano wala kayo sa akin? Kita nyo mga kababayan ko, gunggong talaga. Ang sagot mga kababayan alisin nyo ang dredging, lulubog pa rin to. Maniwala kayo sa akin, Eka. Gunggong talaga. Yung ginagawa niya mga kababayan hindi niya ba naisip, mag-experiment ka nga, tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong. Mag-experiment ka. Yan, dalawa, pampang. Tapos hukayin mo rito, sa may gitna. Ano mangyayari? Guguho. Bobo. Yung gobernador nyo dyan, gunggong. Ito, yung gobernador nyo. Ang tanga-tanga, iniisip lang yung sariling kapakanan niya. Taloy, ito. Ano sinasabi nito? Coastal area. Alsin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Ano Kita nyo, alisin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Anong klaseng katwiran yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., alisin mo yung dredging, lulubog pa rin to. Ayaw kasing talagang alisin dahil hanap buhay niya wala kayo sa akin? Bumilang ka ng ilang panahon, wala nang lupa dito, nandun na. Lagyan mo ng dredging, lalapad ulit ang lupa dito. Just give me time.
Tangina. Just give me time. Bigyan nyo daw ng panahon para makakurakot siya. Gonggong, niloloko yung mga tao. Talaga, bibigyan nyo daw yung panahon. Yung binigay nyong panahon, yun yung panahon ng pangungurakot niyan. Yan yung panahon ng pagdidredging para kumita ng kumita. Ganon. Anak ng pating talaga. Bubo. Putik na. Para mapatunayan na ang ginagawa natin tama. Para daw mapatunayan na yung ginagawa daw niya tama, maghintay kayo ng panahon hanggang sa hindi pa natatapos yung termino nun, hanggat hindi pa nauubos yung ilalim ng inyong mga dagat at mga ilog. Putang ina, ang galing din magmanipula ng utak nito, no? Oo. Magaling. Magaling magmanipula ng utak. Mixed talks, tuloy. Kung sino man na nagsusulsul sa inyo ng maling impormasyon. Ako yon. Maling impormasyon. Ginagawa mo lang tanga yung mga tao dyan. Pababayaan ko ang probinsyang ito. Nako, pababayaan ko ang probinsyang ito daw, mga kababayan. Yun na nga, pinabayaan mo na sila. Kaya nga, mga kababayan, nung nakaraan, di po ba? Meron po akong pinakita sa inyo, mga kababayan, na abay grabe na yung pagguho ng yung pagguho ng lupa eh. Di po ba? Nasan na yun, Boss Mike? Ewan ko kung nasan na. Yung po yun eh, yung gumuguho-guho na. Naipakita ko sa inyo minsan yun. Ito, yan Yan, mga kababayan. Ang tabag. Yan tingnan nyo. Grabe. Yan ang epekto ng dredging ni gobernador nyo. Ayan mga kababayan. Yan ang epekto ng dredging ng gobernador nyo. Yan. Laki na ng tabag. Grabe. Ano yan, siminto? Siminto. Basketball court? Ayun yung basketball court nila, mga malayo sa dagat. Bali ito ay mga hanggang saan yun? Ibig sabihin ay kalahati na ng court yan wala na. Kalahati na ng court. Grabe, ang laki na ng tabag. Yung bahay na yun ay nasa tabing dagat na. Oo nga. Dagat na yun yan dagat na yan. Paano? Hinuhukay yung mga dagat nyo dyan ng gobernador nyo. Ayan ang nangyayari Yun yung ibig ko sabihin. Na kahit lagyan nyo ng flood control yan, mga kababayan, kapag kinain nyo yung ilalim ng dagat, guguho at guguho. Yun po yun. Ayan tingnan nyo. Biruin nyo, mga kababayan yung whole court, yung basketball court, wala na hong natire. Kakapraso na lang, 1/4 na lang Dati whole court, ngayon naging 1/4. Tuloy. Ayun, nasa dagat na. Diba? Nasa dagat na. Kawawa naman Yan ang epekto nung sinasabi nung gonggong na gobernador nyo na sinasabi bigyan ng panahon. Ito. Alsin mo ang dredging, lulubog pa rin to. Ano wala sa akin? Tingnan nyo. Bumilang ka ng ilang panahon, wala ng lupa dito. Nandun. Diba? Lagyan mo ng dredging. Lalapat ulit ang lupa dito. Tingnan nyo, lagyan daw ng dredging. Yung talaga gusto. Lagyan ng dredging. Sige, hukayin mo. Gunggong, mga kababayan po. Just give me time. Bigyan nyo ng panahon para maibenta lahat ng mga buhangin sa inyo. So yan, mga kababayan, anong masasabi nyo? Panoorin nyo, mga kababayan, ulitin ko. Itong mga kongresista na dapat mauna nakasuhan to, na nagpapanggap na malinis sa ginagawa nila na investigasyon. Yung pahiring-hiring nila dyan sa Kongreso, yan po ay pamamaraan para ipagtanggol nila ng walang maaari pang tumutol. Tandaan nyo, yung pag-iimbestiga ng Kongreso ay paraan para maipaliwanag at maipagtanggol na nila mapasinungalingan na nila yung kanilang mga sarili at mailigtas na nila ng walang kokontra. Yung sila lang para marinig ng bayan. Pero ang katotohanan, wag niyong lilangin ang taong bayan. Dapat kayong mga congressman ang maunang makasuhan. Kininayo amin. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa sa mga hinayupak na mga politikong kurakot dito sa bansa natin. Nakakahiya. At wag nyo sanang kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magkita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po.
our beloved Boss Mike. Boss Mike.